Nasusulat, ang tao hindi lamang sa tinapay nabubuhay, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Elohim. Okay, good morning po sa ating lahat, sa ating mga kapatiran dito sa Cebu, sa Karkar, sa Panay, at sa buong mga mananampalataya po sa ibang bansa. Salamat po sa ating lahat at magandang umaga. Welcome po sa ating programa, Daily Bread. Andito na po tayo sa mga bilang chapter 5. Sa mga bilang chapter 5. Sa verse 1, at sinalita ng Elohim kay Moses na sinasabi, iutos mo sa mga anak ni Israel na ilabas sa kampamento ang bawat may kitong at bawat inaagasan at ang sinumang karumaldumal sa pagkahipo sa patay. Lalaki at babae ay kapwa ninyo ilalabas. Sa labas ng kampamento, ilalagay ninyo sila upang huwag nilang ihawa ang kanilang kampamento na aking tinatahanan sa gitna. At ginawang gayon ng mga anak ni Israel at inilabas sa labas ng kampamento. Kung paanong sinalita ng Elohim kay Moses ay gayon ginawa ng mga anak ni Israel. At sinalita ng Elohim kay Moses na sinasabi, salitain mo sa mga anak ni Israel, pagka ang isang lalaki o babae ay nakagawa ng anumang kasalanan na nagagawa ng mga tao na sumasalangsang laban sa Elohim at ang gayong tao ay naging salarin, ay kanyang isusulat nga ang kanyang kasalanang nagawa at kanyang pagbabayarang lubos ang kanyang sala at dadagdagan pa niya ng 5 bahagi at ibibigay sa pinagkasalahan. Datapwat kung ang lalaki ay walang kamag-anak na mapagbabayaran ng sala, ay mapapa-saserdote ang kabayaran ng sala na handog ng Elohim, bukod sa tupang lalaking pinatubos sa ipangtubos sa kanya. At ang bawat handog na itinaas sa lahat ng bagay na banal ng mga anak ni Israel na kanilang ihaharap sa saserdote ay magiging kanya. At ang mga bagay na banal ng bawat lalaki ay magiging kanya. Ang ibigay ng sinumang tao sa saserdote ay magiging kanya. Okay. Sinabi po dito sa Elohim na ipapalabas yung mga may sakit sa balat. Yung kitong, yung nakahipo sa patay, at yung may may umaagos na sugat. Bawal po ipapalabas sa kampo. Oo. Ano to bro? Kampo na tulda or doon sa tulda tabernakulo or sa mismong out talaga sa kanilang kampo? Para sa tulda lang yata ng tabernakulo ipapalabas. Kampo ang dito eh. Lahat ng tutlabas sa kanilang kampo. Oh. Sa version na ito sinabi, anong tawag sa kampo dyan? Kampo, kanina ibang version nito. Kampo lang dito. Kampo. So, ipapalabas sa loob ng, sa ibang version kasi santuaryo. Oo. Kasi pag santuaryo sinasabi, yung malawa kasi yung tabernakulo. Doon hindi yung ipapalabas, sabi, hindi sila pwedeng pumapasok po doon. Bawal sila para hindi mahawaan yung santuaryo. Hindi sila makakontaminate doon. Pero yung talagang sabi natin doon sa nila, tulda nila, hindi. Ang ibig pong sabihin, yung tulda nila, yun ang isiseparate. Hindi yung sabihin natin, palabasin sila sa tulda ba? Oo. Yung tulda nila, doon itatayo sa separate para hindi sila makakakontaminate at hindi sila makakalapit doon sa tulda, yung tabernakulo ba? Kasi iba po yung tulda ng bawat isa at iba po rin yung tulda na sinasabing santuaryo. At ang pinapaingatan po dito, yung santuaryo. Dahil pag sila po ay lumalapit doon at alam nilang sila ay mayroong defilement
ay nagkakasala po sila kasi ito po yung tuntunin upang kilalanin, pakangbanalin ang santuaryo ng Elohim. At ang mangyayari, pag mayroong mga sakit ng kagaya nito, ay ihihiwalay doon sa labas, pero hindi ibig sabihin na walang kampo doon. Kung example, gagawan niya ng kampo, gagawan niya ng tolda. Pagawan po siya doon sa labas. Sa ganun doon po siya titira pansamantala hanggat nasa kanya po ang nasasabing karamdaman. Kasi kung naalala natin sa panahon ni, kung di ako nagkamali, Propeta Eliseo, nung nasa gutom ang Israel dahil mayroon pong nagbabanta sa kanila nakapaligid na mga kalaban, ay mayroon pong mga kitungin doon sa labas ng camp. Kaya yung mga Israelita nagugutom na talaga dahil hindi na sila nakakalabas upang magbili ng pagkain. Ano sila doon? Na-stuck po sila doon sa loob ng kanilang camp dahil inaabangan po sila ng kalaban na kung sila labas, aatakihin sila. Kaya nakastay po sila doon at mayroong nangyayari na panalangin ni Propeta Eliseo. Kaya ang nangyari, yung mga kalaban ay parang may narinig silang napakaraming sundalo na papalapit sa kanila at tinig ng kabayo. Kaya nung narinig nila yun, narartol sila, yung parang nataranta sila, tapos sila mismo nagpapatayan. Tapos sa time na yun, gutom na gutom yung dalawang may kitong. Tapos sabi nila, uuwi tayo sa Israel, pero pag uuwi tayo doon, wala man din pagkain. So ano lang tayo, baga sugal na lang ba? Punta tayo doon sa kalaban. Nung pumunta sila sa kalaban, naret na nila, patay na yung mga kalaban doon. At nung patay na yung mga kalaban, nung pagpunta nila, nakita nila na namatay na yung iba, kakaripas ng takbo dahil sila nababaliw sa kanilang sarili pag-isip na parang may napakaraming kalaban at naisip nila na sumuhol ang Israel ng mga ibang sundalo sa karapit bansa nila. Kaya po sila na nataranta. Kaya sa puntong yon, doon natin makikita na yung kitungin na defile, minsan ang batas ng Elohim na sa labas may purpose din na gagamitin. Kaya yung batas na yun, hindi ibig sabihin na hiniwalay sila sa kampo, ay hindi na pwedeng kumikilos ang Elohim sa kanila, or sabihin na natin hindi na sila pwedeng gagamitin. As long sinunod nila yung batas, kaya sila'y na-separate doon sa loob, hindi ibig separate na sila. Kung sila man ay na-separate, pero physically lang, ngunit ang kanilang pag-separate ay dahil sa utos, tunay sila ay kaisa. Ganun po yun. Hindi ibig sabihin na separate ay na yun, hiwalay na. Ngunit ang totoo po nun, dahil ang nag-separate sa kanila, yung kanilang pagkakaisa. Dahil yun ang batas. Yun po ang punto po. Kaya mayroong mga batas na ganito. At hindi ibig sabihin na yun ang nangyari, na-discriminate ka na. Hindi po, yun ang ibig ipakangintindi sa batas na ito na ini-implement doon sa Israel. Okay, tuloy po tayo. Verse 5. Sinabi ni Abba Yahweh kay Moses, sabihin mo ito sa mga Israelita, sinumang magtaksil kay Abba Yahweh at makagawa ng masama sa kanyang kapwa, ay dapat umamin sa kasalanan kanyang nagawang pagbabayaran niya ito ng buo maliban pa sa dagdag na ikalimang bahagi nito. Ito'y ibibigay niya sa ginawa niya ng masama o sa pinakamalapit na kamag-anak nito. Kung wala man itong malapit na kamag-anak, ang halagang ibabayad ay mapupunta kay Abba Yahweh at ibibigay sa mga pari, bukod sa tupang ibibigay ng nagkasala upang ihandog bilang pagtubos sa kanyang kasalanan. Lahat ng natatanging handog ng mga Israelita para kay Abba Yahweh ay mauuwi sa paring tumanggap niyon. Kukunin ng bawat pari ang handog na ibinigay sa kanya. Okay. Sa ating nakikita dito, may mga kasalanan na pwedeng mabayaran.
Pero hindi ibig sabihin na lahat ng kasalanan ay may ganitong solusyon na pwede bayaran. Mayroong kasalanan na kamatayan ang bayad. Mayroon ding mga kasalanan na mapagbabayaran. Depende po sa maging hatol ng mga Sanhedrin or sabihin na natin mga elders, mga zakinim po sa congregation ni Israel. Yun po. At kung yun ang mapagpapasyahan po ng congregation. Kasi kung balikan po natin sa Exodo, mayroon pong itinalagang mga elders. At sila po yung magsala. Sila yung magtingin or titingin sa mga naging kaso at kung ano man ang maging pasya, yun ay pagbabayaran. Kung pagbabayaran o kung kasalanan na babayaran, yun na ang mangyayari. Kung dito po na isalaysay kung kanino mapupunta. At mapupunta ito sa pinakamalapit na kamag-anak ng na nagawa ng kasalanan. So, kung titingnan natin, pwedeng napatay ito na hindi sinasadya. Kasi nagtumbok man na mapunta sa pinakamalapit na kamag-anak. So, pwedeng napatay, tapos hindi sinasadya, sabihin na natin, hindi murder, hindi planado. Katulad na lang may mga madaanan tayo na napatay dahil sa napukpok o natagakan o natagakan o martilyo o mga inana, mga nauso natanggal yung itak habang may ginagawa. Yan yung naanuhan, natamaan, namatay. So, pag napatunayan na hindi yun intentional, yun po ang mangyayari na ang tatanggap sa bayad yung pinakamalapit na kamag-anak. Kung mayroon na siyang asawa, yung asawa ang tatanggap. At kung wala man siyang asawa, yung kanyang kapatid o ina, pwedeng maging ganon. So, ang lahat ng bayad sa mga ganon, kung wala ang kamag-anak na pinakamalapit, mapupunta sa aba. At ang representante ng aba ay ang mga pari. At maghandog din siya ng tupa para sa pantubos sa kasalanan. Mapupunta ang lahat sa pari. Ang lahat ng handog sa ganoong kaso. Katulad din dito sa atin yung may nasagasaan ba? Yung ganun na kaso o ganun pa rin na application yung magbayad siya. Tulad pa rin. Bayad man din ng mga company. Siya magbabayad pag nakasasagasa. Existing pala. So, continue tayo sa verse 11. Sinabi ni Abay Hawa kay Moses, ito ang sabihin mo sa mga Israelita. Kung ang isang babae nagtaksil sa asawa, nakipagtalik sa ibang lalaki, ngunit walang katibayang maipakita laban sa kanya, sapagkat hindi siya nahuli sa akto. O kaya na may ang asawang lalaking naghihinala sa kanyang asawa, kahit wala itong ginagawang masama. Ang babae ay dadalhin ng lalaki sa pari. Ang lalaki maghahandog ng kalahating salop ng harinang sibada. Ang handog na ito'y hindi bubuhusan ng langis ni sasamahan ng insenso, sapagkat ito'y handog tungkol sa pagsisilos. Handog upang hilingin lumabas ang katotohanan. Ang babae ay dadalhin ng pari sa harap ng altar. Ang pari ay maglalagay ng sagradong tubig sa isang tapayan at hahaluan ng kunting alikabok mula sa sahig ng tabernakulo. Pagkatapos, ilulugay ang buhok ng babae at pahahawakan sa kanya ang handog na harina. Samantala, ang mangkok na naglalaman ng mapait na tubig na magpapalitaw sa katotohanan ay hawak naman ng pari. Ang babae paiinumin ng pari. Sasabihin niya, kung hindi ka nagtaksil sa iyong asawa, hindi tatalab sa iyo ang sumpang taglay ng tubig na ito. Ngunit kung nagtaksil ka sa iyong asawa, paparusahan ka ni Abay Hawa upang maging halimbawa sa iyong mga kababayan. Patutuyuin ni Abay Hawa ang iyong bahay bata at pamamagain ang iyong tiyan. Tumagos nawa ang tubig na ito sa kaloob-looban ng iyong tiyan. Pamagain ito at patuyuin ng iyong bahay bata. Ang babae sasagot ng amen. Ako'y sumang-ayon. Okay. Ito na po yung tuntunin tungkol sa
pagsisilos. Okay po, mga siloso at silusa. Pero ito po ay applicable sa lalaki lamang. Kasi wala namang naisulat dito sa ating observation na ating mga nababasa na si babae pag nagsilos, papainumin din sa lalaki. Walang ganun po. Ang tanging naisulat po dito, yung para sa babae. Kasi pag nangyari na ang babae ay nagtataksil sa kanyang asawang lalaki at nakikipagtalik ng ibang lalaki at walang nakakahuli sa akto, ay masasabi nating matatago ang kasalanan yun. Kasi wala namang bakas na yun ay may ginalaw ng isang lalaki. So, wala talagang, kung hindi makaka-akto, walang makakahuli. So, at alam naman natin, ang mga gawain yan ay ginagawa yan sa tago. So ibig sabihin, mahirap hulihin kung magkahanap tayo ng palatandaan. So, mayroon pong ibinigay na kautosan si Aba sa Israel. Pagka isang lalaki nagsisilos sa kanyang asawa, nagdududa, kahit pa walang ginagawang masama, ang naging tuntunin po, si lalaki, dahil siya may silos, ang babae dalhin niya sa harap ng pare. Tapos, ang pare po kukuha ng tubig na banal. Ngayon, dito tayo pupokus sa banal na tubig. Dahil dito po kasi nakakakuha ng idea ang mga katolikong pare na banal holy water, na mayroon talagang banal na tubig. So, yan ang idea nila na may banal na tubig. Pero kung puntahan mo po yan sa Hebro, yan po ay tahor. Nang ibig sabihin ay malinis. Malinis na tubig ang kukunin. At ang malinis na tubig sa ating nadaanan po na mga chapter sa Leviticus, ay ito po ay galing sa bukal. Galing po sa flowing na tubig na tubod. Parang batis, parang ganon. Doon po kukuha. At yun po ang gagamitin. At yun ay ituturing na isang malinis na tubig. At masasabi nating yun ang ipapainom, isa sa mga materyales upang lilitaw ang katotohanan. At hahaluan ito ng alikabok doon sa sahig ng tabernakulo. At buhok ng babae, ilulusaw doon sa tubig, sa baso, tapos lagyan ng mapait na, yung pait ito ilagay doon. Abo ng tabernakulo, tapos may pait na ihahalo. At ito'y ipapainom sa babae. At kung si babae ay tunay nga na mayroong nangyari na nagalaw siya ng ibang lalaki at hindi nalaman ng asawa, ang mangyayari ay patutuyuin ang kanyang matres. Yun po ang mangyayari. At mamamaga ang kanyang tiyan. At siya ay hindi na magkakaanak. At hihiwalayan siya ng kanyang asawa. Kasi kung i-connect po natin doon sa naraanan nating mga chapter, siya po ay defiled. At pag napatunayan, dahil namaga nga, hihiwalayan po siya ni lalaki. At sa puntong yon, doon po magkakaroon ng karapatan si lalaki na mag-asawang muli. Na yun po ang yun po ang isa sa mga dahilan na pwedeng magsulat ng divorce letter si lalaki para sa ganong mga senaryo. Pero kung makipag-divorce dahil gibatian nagdaong siyang asawa, hindi yung pwede. Yun po ang mga kwalipikadong rason upang gagawa po si lalaki ng divorce agreement. Yun po. So, tandaan po natin, si lalaki ang may karapatan na magselos na magsasagawa ang pari sa ganitong seremonyas. Sige, tuloy po natin. Sa verse 23. Ang mga sumpang ito ay isusulat ng pari sa isang sulatan. Huhugasan ito sa mapait na tubig at ipapainom sa babae ang pinaghugasan. Ito'y magdudulot
magdudulot ng matinding sakit sa babae. Pagkatapos, ang handog na harinang hawak pa ng babae ay kukunin ng pari. Iaalay kay Yahweh at ilalagay sa altar. Ang pari ay kukuha ng isang dakot na harina mula sa handog at susunugin ito sa altar. Pagkatapos, ipapainom sa babae ang mapait na tubig. Kung nagtaksil siya sa kanyang asawa, makakaramdam siya ng matinding sakit, matutuyo ang kanyang balakang at mamamaga ang kanyang tiyan. Sa ganitong paraan, hindi siya pamamarisan ng kanyang mga kababayan. Ngunit kung hindi siya nagtaksil, hindi tatalab sa kanya ang sumpa at maaari pa siyang magkaanak. Ito ang tuntunin tungkol sa baing nagtaksil sa asawa. O kaya kung naghihinala ang lalaki sa katapatan ng kanyang asawa, ang babae ihaharap sa altar at isasagawa naman ng pari ang lahat ng dapat gawin ayon sa katusan. Ang asawang lalaki ay hindi madadamay sa kasalanan ng babae, kundi ang babae lamang kung talagang nagkasala ang magdurusa sa ginawa niyang masama. Okay. So, napakapatas ang batas ni Aba dahil kung mapatunayan niya na siya ay nagkasala, ay bago pa ito isasagawa, magsulat ang pare ng mga tunglo, mga curses, tapos iaano doon sa tubig at ipapainom sa babae yung mga sumpa na binasa doon na sinulat ng pare. Tapos ang mangyari pala, ang sa Bisaya, ang mukuyos ng Rex, yung mukupos, hindi pala yung matris. Kasi akala ko yung matris, yung palang ari ng babae. Ari kasi dito sinabi kinatao eh. Sabi dito sa 27, kung gihugaw-hugawan sa babae ang iyang kaugalingon ug nagluib siya sa iyang bana, bation niya ang hilabihang kasakit ug kakuhaan siya. Kakuhaan siya kung nabuntis siya, kung siya po ay mayroong dinadala dahil sa kanyang pagkakasala, yun ay malalaglag. Sabihin na naman ng mga critics, na killer pala ang Elohim. Kaya bakuhaan ang matatanggal yung kanyang dinadala. Bation niya ang hilabihang kasakit ug kakuhaan siya ug mukuyos ang iyang kinatao ug mahimo siyang tinunglo. Mukuyos ang iyang kinatao. Mukupos ang kanyang ari ng babae. Ito po yung maging mangyari kung siya ay gumagawa ng kasalanan upang hindi pamarisan ang kaniyang gawain. Napakaganda po ng batas ng Israel noon na ipinapatupad. Ngunit po, kung titingnan po natin ngayon, sana dapat ito ay napangalagaan ang batas na ito at minahal sana ng mga tao. Dahil dito po, makikita natin ang tunay na pamumuhay ng matuwid or katarungan. Dahil po, matatakot po ang tao gagawa ng kasamaan. Yung mga babae na matatakot talaga. Dahil biruin mo naman. Example na lang. Siguro, kung mag-abroad man ngayon sa ating panahon, kung may maraming mag-abroad, uso kasi ngayon ang abroad-abroad, kung existing lang ang tabernakulo at nandun yung pare, ay pag-uwi, sigurado maraming magpapaseremonya na ipapasagawa yung pagpapainom ng tubig. At siguro, ang daming madidisgrasyang babae. Kasi po, karamihan po sa nangyayari, yun ang nangyayari. So, napaka po ang batas na yun, napaka-patas at napaka-makatarungan. Kaya, hindi nga lang napangalagaan ng Israel dahil kahit gaano pa kaganda yung batas na ipinapatupad para sa kanilang pagpapanatili sa pagiging matuwid, ay ang tao talaga ay ninanais lumiko sa kanilang sariling pamamaraan at kinalaban ang kalooban ng Aba. Kaya nawawala po ang mga aplikasyon na iyon at tuluyang nawala ang tunay na implementation. Kahit pa po existing pa yung tabernakulo nung ang Misaya ay naparito sa panahon niya, nung siya naparito, masasabi nating corrupt na talaga.
ang panahong yon dahil kurap na kasi yung mga namamahala ay mga nakurap na. Nababayaran na, mayroon tayong nababasa sa Book of Isaiah, Book of Ezekiel, Book of Jeremiah, nababayaran na po ang mga Sanhedrin at nababayaran na rin yung mga pari na nagsisilbi sa buong Israel bilang representante ng Elohim at tagapagpatupad sa kalooban ng Aba. So, ito po yung lahat ng batas at tuntunin na dapat gawin ng mga naninibugho at ito yung mga tuntunin na gagawin ng pari para sa paninibugho. Okay. Nagtagan mo, bro? Lilinawin lang po natin ang batas na ito, sinabi, para lang po sa lalaki. So, kung magtatanong naman yung mga babae, may karapatan ba kaming magsilos sa aming asawa? So, Yes. dito po natin makikita kung ang batas ng Elohim na ay pantay talaga. Hindi po ito pabor lang po sa lalaki. Dahil kung papansinin po natin, kung walang babaeng magpapagalaw, dahil po ang babae talaga ang pinakaunang yung magdesisyon. o pag-amping, yung Pag-iingat sa kanyang pag-iingat sa kanang purity. Yun talaga. So, kung walang babaeng magpapagalaw o walang mangyayaring mga ganitong sitwasyon. Kaya ang babae po ang may talaga malaking katungkulan responsibilidad. sa pag-iingat tungkol sa purity. Kasi, tama bro, kasi natalakay na nga natin to sa workshop. Kung si babae, si asawa, nasa mga babae kasi ang switch. Kung a-agree siya, kung mayroong isang lalaki, tapos yung babae may asawa na, tapos isang lalaki may asawa rin, o siya man ay binata, kung nakakagusto siya sa babae, tapos si babae ayaw, walang mangyayari. Dahil kung pipilitin ni lalaki, yun ay rape. At ang mangyayari, si lalaki papatayin. Kaya, ibang kaso ang mangyayari. Kung nagalaw man si asawa, pero ang mangyari ay ibang kaso, rape ang kaso, at mahatulan ng kamatayan si lalaki. Pero kung papayag si babae, problema niya. Kaya kung mapatunayan na yun na nga ang nangyari, patay si babae ang diskwido. So, nasa mga balikat ni babae ang pag-iingat tungkol sa kasalanan ng ganitong mga issue. Yung pita ng laman, yung tawag ng laman, nasa babae po dahil walang lalaking mangangalo niya kung hindi papayag si babae. Dahil kasi si lalaki nakikiusap yan. At kung hindi siya papayag at nagpupumilit si lalaki, rape ang kaso. So, hindi talaga. So, patas. Tama po sinabi ni Brother Rex. Hindi po ito pabor sa kalalakihan. Ito po ay napakapatas na batas na inilunsad ng Elohim para sa Israel. At kung ito ay tutularan at susundin, ay napakagandang batas po na maisabuhay sa komunidad. Biruin mo, patay. Patay si babae. At kung si lalaki nagpupumilit, rape din ang kaso. So, patas talaga. At idagdag lang po natin tungkol po ito sa punishment dahil nababasa po natin na mahirap o hindi na talaga natin magagawa itong kaparaanan kung paano. Tulad na lang pagpapainom ng pait dahil kailangan doon sa sanktuaryo at pare ang gagawa. So, hindi po ito applicable sa atin. Ngunit ito lang po ang masasabi natin na sa punishment po o sa paghuhukom, ang Elohim na po ang gagawa sa ating panahon ngayon. Dahil tayo ngayon ay puro mananampalataya, so hindi na natin magawa yung punishment, kaya ang Elohim na lang po ang bahala sa ganoong mga sitwasyon. Tama po, kasi sa ngayon po, wala na ang hindi na existing ang santuaryo. So, ang dito na mangyari, kung ikaw ay mananampalataya, dito mangyari yung sinasabi ni Apostol Pablo. We are not under the law. Nasa na tayo. Kasi ginawa na tayong matuwid. Wala nang panahon o wala nang pagkakataon dahil
tayo po ay ginawa ng matuwid, wala na pong pagkakataon na tayo makakagawa ng ganitong mga gawain. So, yan na po. At ang mensaheng ito, ang napakalinaw po na ating napag-usapan at napakagandang usapin po na mapagkukunan at mapagpupulutan po natin ng aral. Salamat po ng marami at magandang umaga po sa ating lahat. Shalom Aleichem.